Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag at manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Nagbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabago, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, 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 yan ang tapat mo salita, lagi mo ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan.
Yun lang ang choice ko, lumaban. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa mga naka-tune in ngayong gabi. Ako po si Pastor Asmin from Acts Integrated Ministries. Ito po ang ating celebration ng Bible Month. Ang month of January po ay Bible Month celebration. At ang January 19 to 25, ito po ang ating Bible Week. And ang January 25 naman po ang ating Bible Sunday. Welcome po sa atin, katulad po ng mga sumama sa amin noong 2025. Meron po tayo ngayong 2026 as we celebrate the Bible Month. Lalagpas po tayo sa month of January. Ito po ay 40 days of journey in the Word. Kayo po na makakasama namin ay will be hearing different preachers and pastors kasama po sa ating ministry. Kaya po kayo lahat ay inaanyaya namin na maging kasama namin, makinig, mag-tune in, higit sa lahat ay mapagpala. Hindi lang po sa gabing ito, kundi sa mga susunod na araw. At ang ating pong tema, ngayon pong Bible Month 2026 is God's Word brings life to our hearts and to our home. So ito po ay tatalakay sa kahalagahan, hindi lang po ng Biblia, kundi ng salita ng Diyos, na kung saan po ay mananahan sa ating mga puso at magdadala ng kaligtasan at pagpapala sa ating pong mga tahanan. So meron pa akong Bible dito. Ito po ay New Living Translation. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan at hindi po kayo gumagamit ng mga Bible app, meron po kayong hardbound Bible. Ngayon po na naka-tune in kayo, pwede nyo po yung ilabas as I read the scripture, pwede po nating hanapin. At dun po sa mga wala pang Biblia, I am encouraging everyone to buy one para po mas magamit natin. At kung sakaling wala po kayo ngayon sa oras na to, pwede po kayong mag-download ng inyong Bible app. So ngayon po, gamitin na natin ang ating Biblia. Tayong magbukas ng ating Biblia sa Aklat ng Timoteo. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, Talataan 15 hanggang 17. Ako po ay magbabasa sa Ang Salita ng Diyos version at sa Good News Translation. Sige po, meron din po tayong inihandang PowerPoint para sa mga nais pong mag-jot down or mag-take note para kayo po ay makasunod at makasabay sa isi-share natin ngayon. Sige po, tayong magbukas ng ating mga Biblia, 2 Timothy chapter 3, 15 to 17 ASND version. Ito po ang sabi ng kanyang salita. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Allow me to read in the Good News Translation. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. All scriptures is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living, so that the person who serves God may be fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, salamat ngayong gabi sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng mga tao na kasama namin, mga mananampalataya, mga manggagawa, pastors, church workers, and even those people who are connected with us via FB, those people who will be coming across the internet. We are declaring that the power of your word, Father God, will meet us where we are, and the name of Jesus will be lifted up and magnified. We thank you for the revelation. We thank you for the conviction and the miracle that the Holy Spirit will be doing in our lives as we share and minister the word of God. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Yan. Marami pong salamat sa pagsama sa akin sa pananalangin. Katulad nung po ng sinabi ko kanina, our theme for this Bible Month celebration is God's Word brings life
Sabi po natin, ang salita ng Diyos ay nagdadala at nagbibigay ng buhay sa ating mga puso at sa ating mga tahanan. God's word brings life to our hearts and to our home. Katulad po ng binasa ko kanina sa scriptures natin, merong 5 bagay na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Bakit po ba natin sinasabi na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa ating mga puso at sa ating mga tahanan? Ito ay makapagdadala ng buhay na kasiyasiya, buhay na ganap at buhay na sapat para po sa atin. Number 1 po, ang sabi natin, God's word is holy. Ito po ang sabi sa scripture na binasa ko kanina. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures. Background po ng ating binasa sa 2 Timothy chapter 3, 15 to 17. Ang nagsasalita po dyan ay si Apostle Pablo at kanya pong kausap ang kanyang protege, ang kanyang mentee. Kung si Pablo po ay mentor, si Timothy po, si young Timothy ang kanya pong mentee at ito po ay kanyang kausap. At sinasabi na si Timoteo, bata pa lamang, he was being raised sa godly home. Alam niyo po ang scripture, natutunan niya ang wikang Hebrew sa pamamagitan as he seeks and study the scripture, especially po yung Old Testament. So sabi po ng Apostle Pablo kay Timoteo, bata pa lang si Timoteo ay alam na niya ang banal na salita ng Diyos. So napakainam po pala na ang salita ng Diyos ay dapat alam na natin. Hindi pa man tayo umaabot sa ating teenage years, sa ating adult life, dapat po bata pa lamang. It has to be the training ng ating mga magulang, ng ating mga parents, tama po ba, sa ating buhay, sa mga anak natin, pamangkin natin, o maging siguro po tayo ay nakaranas na bata pa lamang tayo ay pinakilala na sa atin ng ating mga magulang ang Panginoon at iminulat na tayo sa kanyang salita. So ang sabi po natin, God's word is holy. So ang suggestion po dito sa binasa natin na si Young Timoteo po, he has learned the Hebrew alphabet by spelling his way through the Old Testament. Ano po bang ibig sabihin ng Holy Scriptures? Pag sinabi po natin holy sa Tagalog, ito po ay banal. Pero in layman's term po, ibig pong sabihin ng holy is consecrated for a sacred purposes. A sacred purpose. Ibig pong sabihin, the Bible is very much way different from other reading materials, even the yung pong mga literature na Christian, kahit pa po mga book or mga literatures na sinulat patungkol sa Biblia, iba pa rin po ang Biblia compare sa ibang mga aklat. Because the Bible and what is written in the Bible has been written for a sacred purposes. Ibig pong sabihin, ang salita ng Diyos ay nasulat sa pamamagitan ng iba't ibang mga writers na ginamit and influenced by the Holy Spirit para sa mga dakilang layunin at nais ng Panginoon sa buhay ng mga tao na dito ay magbabasa at mananampalataya sa kanyang salita. So si Paul po, nagbigay siya ng right attitude kay Timoteo o sa atin mismo. Paano ba natin dapat tinatanggap or papaano natin tinitingnan ang salita ng Diyos o ang ating Biblia? Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sa Tagalog ko po papasahin, patuloy kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin ninyo ang kanyang salitang ipinangaral namin sa inyo, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi kung ano talaga ito, isang salita ng Diyos na kumikilos sa mga buhay ninyong mananampalataya. So alam na alam po natin na lahat ng mga aklat na nasusulat na pwede nating basahin, ngayon po kasi syempre, digital na tayo. Kahit yung mga story, yung mga Wattpad, lahat yan may mga author. Tama po ba? Lahat yan may mga writer. So ang Panginoon po, gumamit siya ng writer para masulat ang iba't ibang aklat ng Biblia. Pero, the sole author po ng Bible, the books of the Bible, is none other than but God Himself. At sabi kanina sa binasa natin sa Thessalonica, ang tamang attitude daw po ng sino man na nagbabasa ng Biblia, dapat ito ay tinatanggap at tinatanaw na ito po ay hindi sinulat ng tao, kundi ito po mismo ay tatanggapin natin kung ano talaga ito at ito po ay sinulat sa pamamagitan ng Espiritu, ano po na nanguna sa mga tao at ito po ay tinuturing na isang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat mananampalataya. So what is written in the Bible is the Word of God.
This Bible does not only contain the Word of God, the Bible is the Word of God. And God's Word is holy. Holy means consecrated for sacred purposes. Itinalaga para magamit sa banal niyang layunin sa buhay ng sinumang hindi lang magbabasa kundi mananampalataya at ito ay ia-apply sa kanyang buhay. So yung pangalawa, gusto ko pong sabihin, God's word is true and dependable. Sa panahon po natin ngayon, tama po ba? Sa ating panahon, sa panahon kung saan ah maraming mga tao ang paasa, ang salita ng Diyos po ay kanyang salita at mga pangako ay maaasahan. Sa ating panahon na kung saan maraming mga fake news, maraming mga scammers, tama po ba? Pero ang salita ng Diyos po ay totoo. So sa true lang, hashtag sa true. Kasi po totoo ang salita ng Diyos. Kasi po, di ba, ang panahon naglilipat yan. Ang klima nagbabago. Tama po, ang damdamin nag-iiba din. Pero ang salita po ng Panginoon, tama po ba? Ito po ay totoo. Ibig pong sabihin, the word of God is true at ito po ay dependable. Ibig pong sabihin, ito po ay maaasahan. Amen po ba yun? Sabi nga po sa NIV, sa translation ng Biblia, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all the scriptures are God-breathed. Ibig pong sabihin, hininga ng Diyos. Kanina ini-imagine ko habang binabasa ko yan, pag sinabing hininga ng Diyos, ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay buhay sa ating espiritu na nanlulupaypay. It's like God is doing first aid to our soul and our spirit. Tama po ba? He is resuscitating us spiritually. Di ba ganun yun? You are breathing pag nagre-resuscitate, yung hininga ng nag-resuscitate sa'yo, patawarin niyo na ako kasi nahirapan ako dun sa word na yon. Ano po, hinihinga mo yung hininga niya. Tama po. So whenever we read the word of God, it is as if we are breathing the breath of God. Amen po ba? Mag-amen naman po kayo kahit hindi ko kayo naririnig. Mararamdaman ko po yan. So, the Word of God gives life to our hearts and gives life to our home simply because His Word is true and His Word is dependable. Pag sinabi nating dependable, maaasahan, matibay na sandigan, malalapitan sa panahon ng pangangailangan. Amen po ba yun? So ako po personally, I had this experience way back in 2021, nagkaroon po ako ng surgery. So nalimutan ko yung tawag sa surgery ko eh. Pero tinanggal po yung aking right ovary. And the day before ng aking surgery po, syempre nakakatakot yun kasi hindi ko alam kung papaano maliban sa talagang sobrang delikado na yung kalagayan ko by that time. Sa iba pong nakakaalam ng kwento ko, and maybe some of you, first time lang, ang surgery ko po, it had to be only 1.5 hour, pero it lasted more than 2 hours. 2 beses nila ako in-inject ng anesthesia kasi po, ang tagal na hindi pa sila tapos. Pero going back to the Word of God, nabasa ko po yung salita ng Panginoon sa gitna ng aking pagkatakot, sa gitna ng aking mga kaba. Siyempre, ooperahan ka, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Ano po, God has comforted me and has given me His word and encouraged me. Sabi niya po dun sa kanyang salita sa Jeremiah 39:18, ito po yung pinanghawakan ko sa salita ng Panginoon bago ako mag-undergo ng aking surgery. Sana makita ko, ano? Sabi niya dun sa kanyang salita. Sabi ng kanyang word, Jeremiah 39:18. Hinanap ko pa to kanina kasi medyo nalimutan ko ang aking binabasa. So sabi po ng kanyang salita, sabi niya po doon, because you have trusted me and you have feared me, I am giving your life as a reward because you have obeyed me. That's not the exact translation, but that was the very word I have counted on, I held on when I was on that season of my life, uncertain of what would happen.
ano po, habang hindi pa ako nagkakaroon ng surgery. So, ang salita po ng Panginoon ay maaasahan. Kailangan mo lang panampalatayanan, kailangan mong panghawakan. Amen po. Sabihin nyo nga, God's word is true and God's word is dependable. Maasahan ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, yung salita ng Panginoon from the very beginning is being attacked by Satan. Way back in the day of creation in Genesis chapter 3 verse 1, when the serpent was trying to deceive Eve, ang sabi niyang ganon, did God really tell you? Ba, sinabi ba talaga sa iyo ng Panginoon na bawal kumain ng bunga sa anumang mga puno? So the truth that the word has told Eve, actually, Adam was the direct person who received the word of God and the command, yung sinabi ng Panginoon, na hindi naman talaga ganun yung sinabi. It was being twisted, yung truth, ano po. And the enemy, Satan, is trying to attack the word of God. Kaya po tayo napaka-importante, alam natin ang salita ng Diyos at alam natin ang Biblia. Because the Word of God, for us to enjoy the life-giving power, the transforming power of the Word of God sa ating puso, sa ating buhay, para sa ating sambahayan at sa ating pamilya. Alam natin dapat kung ano ang nasusulat sa Biblia. Kasi po, pag inisip natin, it's somehow inconceivable. Para ang hirap isipin na ang salita ng Diyos o ang Panginoon ay magbibigay ng aklat para sa mga tao, sa atin at sino mang mga mananampalataya na hindi naman natin mapanghahawakan at hindi naman natin mapagkakatiwalaan. Sabi po ng kanyang salita, it's in Deuteronomy 32:4, God is truth. If the God is the author of the word of the Bible, of the word that is written in the Bible, ibig sabihin, ang nakasulat sa Biblia ay katotohanan. Tama po, sabi diyan sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are justice, a God of truth, ang Diyos ng katotohanan. Sabi naman po sa John 14:6, God says in His word, I am the way, I am the truth, and I am the life. So, ibig pong sabihin, si Jesus, siya yung katotohanan. Actually, Jesus is the incarnate Word of God. And what is written in the Bible is the written Word of God. Sabi rin po sa kanyang salita, sa ating scripture, sa 1 John 5:6, the Spirit is truth. Sa John 17:17, your word is truth. So, ibig pong sabihin, ito ay nagpapatotoo that what is written in the Bible is true and is certainly dependable. Amen po ba yon? Kung darating ka sa panahon ng buhay mo, yung mga taong inahanap mo, pinanghawakan mo, inaasahan mo, seemingly nowhere to be found. Tama po, cannot be reached, disconnected. Ano po, we can cling on to the Word of God. At ito po ay magiging matibay na sandigan sa iyong buhay as you navigate life. Especially this 2026. Naka 19 days na tayo and long way to go. Pero if the Word of God will be our light and our lamp, tayo po ay mananagumpay. Sabi po sa 2 Peter 1:20-21, higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na walang propesiya sa kasulatan ang nanggagaling sa sariling pangunawa ng mga propetang nagpahayag nito. Kasi po ang salita ng Diyos, marami dyan ay kapahayagan na narinig ng mga propeta ng mga tao sa panguna ng banal na spirito at sila po ay ginamit ng mouthpiece para ibahagi sa mga taong nais ng Diyos na makarinig nito. Tutuloy ko po yung babasahin ko. Sapagkat hindi galing sa kanilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na spirito na nag-udyok sa kanila para sabihin ang salita ng Diyos. Imagine nyo po, 'di ba? Iba-ibang mga writer ng Biblia from Old Testament to the New Testament, iba-ibang trabaho, iba-ibang mga background, iba't ibang mga style, iba't ibang characteristics, iba't ibang mga pinanggalingan, pero dun sa kanilang isinulat sa Biblia is not contradicting with the story that they have written. Unlike po sa mga usapin ng mga writer natin, sino ba mga writer na kilala natin? Parang hindi na makakapagbanggit Siguro sa Shakespeare na lang. 'Di ba ang mga writer ng mga aklat
o kung ano mang mga short stories, may mga inspiration yan, eh. So, yung mga inspiration nila, it's either nasa magandang lugar sila o kaya naman isang magandang experience. Yung iba in love, o di siyempre masaya yung masusulat na story. Yung iba naman 'pag broken, painful. 'Pag medyo nasa height ng emotion, madamdamin, tama po. Those are the inspiration na alam natin kapag mga human author. Pero ang Biblia po, when we speak about biblical inspiration, ibig sabihin po nun, let me read it to you. Ano po? Biblical inspiration is the supernatural influence of the Holy Spirit on the Bible's writers. Big sabihin, supernatural inspiration. It is the Holy Spirit that is putting what is to be written in the heart and in the spirit of the writer that the Lord has prepared and chosen to write a certain book in the Bible. Sabing ganon, which guaranteed that what they wrote was accurate and trustworthy. Accurate daw po, ibig sabihin, di sobra, di labis, walang dagdag, walang bawas. Tama po ba yon? Yan po yung katotohanan kung bakit ang Biblia ay dependable. Kasi the great author is being the Holy Spirit, the writer was given the supernatural influence. Pag sinabi po natin inspiration, it has something to do with the recording of this communication in a way that is dependable. So, dun po sila, yung influence po ng banal na spirit and whatever is written in the Bible, it is through revelation. Pag sinabi po nating revelation, it is the communication of truth by God to man. Ito po ay ang, ano ba yung tawag sa communication sa Tagalog? Ito po ay ang pagbibigay ng Panginoon, pagsasalin, paglilipat ng kaalaman o ng mga information o katotohanan. I believe that's the word na gusto niyang maitala sa Bible at ito po ay kanyang inilalagay sa puso at kino-communicate niya sa kanyang mga manunulat na napili. So, ibig pong sabihin, whatever is written in the Bible, let it be about life, about sin, about death, about man, about God, about history, about science, every other subject is true. Ibig kong sabihin kung ano yung nandyan, tama yung mga nasa record. Di po natin sinasabing lahat ng nakasulat sa Biblia ay tama. Kasi po, may mga katotohanan. May mga nakatala dyan, yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga false prophet. Nakatala dyan yung mga kasinungalingan ni Satan. Pero sinasabi natin the Bible is true in the context that whatever is being recorded is true. Because it is being inspired and influenced by the Holy Spirit. So, nasundan po natin, God's Word is holy, God's Word is true and dependable. And yung pangatlo, ano po yung sabi ko kanina? God's Word is, nasa na ako? God's Word is true, God's Word is dependable. And yung pong sinabi natin, pangatlo po ay, God's word is profitable. Ano po bang ibig sabihin ng profitable? Ibig pong sabihin, ito po ay mapapakinabangan. Basahin ko po yung nakasulat natin kanina sa Tagalog. Sabi po, yung ating sinulat, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan. So may pakinabang, may benefit. At ang benefit pong yan ay hindi one-time experience. It is a lifetime experience, progressive na experience na po. The more we read, the more we apply the Bible, the more we learn about life, and the more we have victory in life. Tama po ba? So, himayin natin. Sabi natin, God's word is profitable. Sa Tagalog, mapapakinabangan. Sabi dun sa ating binasa kanina, God's word is profitable for, ano po, for Tagalog na lang, nawala yung kopya ko nung English. Mapapakinabangan po. Una, sa pagtuturo ng katotohanan. Ibig sabihin, for doctrine. So, the Word of God will tell us what is right. Sasabihin nito kung ano ba yung tama, ano ba yung nararapat. Tamang paggalang ng anak sa magulang, tamang pakikitungo sa kapwa,
tamang pagtulong sa kapwa, tamang pagsasalita, tamang pagkilos, tamang pag-iisip, lahat ng tama, what is right, is being revealed in the Bible. It is profitable for doctrine. Pangalawa po, pagtuturo yun ng katotohanan. Pangalawa, the Word of God is profitable for reproof. Pag sinabi pong reproof, pagsasaway. So pag sinabing pagsasaway, kung kanina yung for doctrine, what is right, for reproof, ibig pong sabihin, what is not right? Ano yung hindi tama? Ibig sabihin, ano yung mali? Tama po? Ganun yung ating sinasabi pag binasa natin ang Biblia. Tinuturuan nito tayo na hindi lang maituro ang katotohanan sa atin. Kasi pag nalaman natin ang katotohanan, maaari na tayong sawayin o maaari na tayong manaway. Kasi malalaman na natin kung ano ang tama sa mali. Pangalawa, yun po yun. The Word of God is profitable for reproof. Pangatlo po, the Word of God is profitable for correction. So ano naman yung correction? Ito naman po ay pagtutuwid. Ibig sabihin, how to get right. Nasusundan niyo po ba? For doctrine, what is right? For reproof, what is not right? For correction, how to get right. Pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, at pagtutuwid. So tayo po kasi di ba bilang tao, darating talaga sa panahon kahit gaano tayo ka-close sa tao, kahit gaano natin nirerespeto yung mga leaders natin, nasabi na nila lahat sa atin, ayaw pa rin nating sundin. Pero yung word po ng Panginoon, ang kanyang salita, is the best tool na magagamit natin, lalo na kung teachers tayo, magulang tayo, pastor tayo, instructor, para mag-correct ng mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kahit simpleng office mate, kaibigan, anak, kaklase, kakilala. Tama po ba? We can help them to lead them by simply telling them how to get right with God. And that is by way of correction. Pang-apat at panghuli, God's word is profitable for instruction. Ibig pong sabihin, pagsasanay sa madaling pamumuhay. So ano yung kanina? What is right? What is not right? How to get right? Pang-apat, how to stay right. Tama po ang isang bagay, magagawa mo siya ng tama, mas maayos, mas mainam kapag ikaw ay nagsasanay. So the Word of God will not only tell us what is right, it will not only help us to see what is not right, it will correct us and will lead us how to get right and definitely how to stay right. Kasi ito po yung ating sandigan, consistency ng ating buhay paglakad sa katotohanan. So sa Timoteo po ay tinawag ni Apostle Pablo sa 1 Timothy 6:11 na man of God. Pero dito sa 2 Timothy 3:16, verse 17, sinabi ni Apostle Pablo, ang kanyang salita ay mapapakinabangan sa pagsasanay na mabuhay at gumawa ng matuwid sa sinumang naglilingkod sa Panginoon. Meaning po, ikaw at ako, any Christian or any unbeliever who will be giving their life and putting their faith in Jesus ay magagamit ito para sa isang buhay na matuwid at kalugod-lugod sa Panginoon. Sa New King James Version po, ang sabi doon, kasi di ba po kanina sa Good News Translation, fully equipped, yun yung sinabi na word. Kapag ang kanyang salita daw ina-apply natin. Fully equipped or fully qualified, fully qualified and equipped to do every kind of good deed. Pero sa New King James Version, sabi doon, perfect and furnished. So ano po ba ibig sabihin ng perfect? So pag sinabi natin perfect, ang ibig pong sabihin complete. Ibig sabihin fit, healthy, fit and magandang condition. So it does not imply na kapag tayo po ay nagbabasa, nag-a-apply, nakikinig ng salita ng Diyos ay we are living in a sinless perfection. Kasi wala naman pong perfect. Pero ibig lang pong sabihin ito that the man of God will be perfect. It simply means and does not emphasize or not implying sinless perfection but being fitted for use. Ibig pong sabihin magagamit at nakaakma at nararapat na magamit ng Panginoon sa kanyang dakilang layunin.
Amen po ba yun? Pag sinabi naman pong furnished, sabi natin yon, katulad din po yung meaning niya, equipped and fully qualified for service. Ibig kong sabihin, the Word of God leads the believers to live a life that pleases God, do the work that God wants him to do. Gusto ko pong sabihin na the more we read the Word, the better we can work or we can do the work that God wants us to do. Kasi nakalatag eh. Alam natin kung ano yung manual. Hindi natin lang alam kung ano yung ipinapagawa niya. Alam natin papaano ba ito dapat gawin ayon sa kanyang pagnanais. Amen po ba? So, apat na yung nasabi ko, no? Tama ba? Apat na? At yung pong last na gusto kong sabihin, ito yung sabi ko kanina, ito yung pang-apat natin, God's Word equips us for service. Tama po ba yun? Natutulungan tayo nito para alam natin kung paano tayo makapaglilingkod sa Panginoon. I met with one of the leaders I know sa amin, isa sa aming simbahan, particularly in Thailand, and now she's based in Australia. And she happens to tune in every 6 a.m. ng dawn service natin. And last time, nung minute namin siya ng isa naming pastor, doon po sa Pulilan, Bulacan, she was sharing na nagki-cater siya, nabibless siya dun sa word na sinishare natin. There was one time, she asked me nung outline ko, nung sermon outline ko about grace. So, shinare ko sa kanya. And dun ko po nakita na any person who is willing to share the word of God can be used by God and will be equipped to share the good news. Nung shinare niya po yung grace na yon, syempre po, as the Lord leads him under the anointing of the Holy Spirit, I believe the person was being saved. And actually, that friend of her asked her to have a Bible study sa home niya. So praise God, ano po. So we cannot underestimate what the word and the power of the word can do. Ang part lang po natin ay we have to know the word and we have to share the word and let the Holy Spirit convict and do his part. Kaya po, so that is way of God's equipping us to share the word of God and making us fit for use. Ba, hindi po siya pastor. Actually, she's a working student. Tapos kasama niya lang yon. I don't know kung classmate ba, katrabaho, kakilala. Sabi niya, Pastora, alam niyo ba, nagkaroon ako ng Bible study dahil diyan sa grace na yan. Sabi ko talaga, kasi nag-share daw po siya. So, purihin po ang Panginoon. Hindi dahil nag-share ako, hindi dahil the Word of God is really equipping us who is committing our lives para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? So, God's Word equips us for service. Paano ba tayo ito na-equip? By studying. Siyempre, pag-aralan natin. Basahin natin. Mag-contemplate tayo, pagbulay-bulayan natin. Pangalawa, by obeying. Kasi po it does not matter how much we know unless we apply it sa ating buhay. Amen po ba yun? Hindi ito patalinuhan, hindi karamihan ng alam. Pero nararapat tayo po, dapat alam natin ang salita ng Diyos, yung sinasabi ng Panginoon. Kapag alam na po natin, apply po natin sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsunod. And syempre po yung pinakamahalaga, to be fully equipped and qualified for service, not just by studying, obeying the Word of God. Let us make the Word of God the authority in our life. Amen po. Sabi ng iba, let the Word of God has a control over us. Pero ang Word of God po, it's not controlling, but it has or should have the authority sa ating buhay. Amen po ba yan? It is all revealed. Unless we submit to it, wala naman itong magagawa sa atin. Kaya dapat po, we should allow its authority to manifest sa ating buhay and sa ating pang-araw-araw na lakad. Amen po ba yun? At panghuli po, sabi natin, God's Word is or leads us to salvation. Sabi ng ating binasa kanina, babalikan ko ulit dun sa ating scripture sa Good News Translation, verse 15. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scripture which are able to give you the wisdom
Tama po, to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. Hindi ko na nahanap kanina, but I was reminded by God sa Aklat ng Awit in the book of Psalms. Sabing ganon, ang salita ng Diyos ay nagpapatalino sa isang tao, higit pa sa mga taong nakapag-aral o maraming nalalaman. Which is totoo naman po. Ang mga tao, especially sa Old Testament, namamangha sila sa karunungan nila Pedro, nila John, ng mga alagad, na alam naman nila ang karamihan na hindi nakapag-aral. Mga hamak na mangingisda, pero walang makakapantay at hindi matutularan. Ang mga salitang kanilang ipinangangaral at ang karunungang kanilang ibinabahagi at ipinapakita. Bakit po? Because they have been with Jesus at alam nila ang kanyang salita. Amen po ba yun? So the word of God leads us to salvation. Sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay nagbibigay daan at nagtuturo sa atin kung papaano maligtas. Uulitin ko po, it leads us to salvation but the word of God does not save us. Magkaiba po yun. Ano po? Just because we believe in the Bible, in the word that is written in the Bible, we will be saved. Ano po bang ibig sabihin ng kaligtasan? Ibig pong sabihin, tayo pong mga tao na likas, na hindi nakaabot sa pamantayan at kabanalan ng Panginoon, sabi sa Romans 3:23. At sa Romans 3:10 na sinasabing walang sino man ang righteous kahit isa, hindi po tayo nakaabot doon. So kailangan po natin, kaya kailangan natin ng kaligtasan. Kaligtasan saan? Kung tayo po ay makasalanan, hindi nakaabot sa kabanalan ng Panginoon, ibig pong sabihin tayo ay makasalanan at ang bawat kasalanan ay mayroong kabayaran. Yan po ang nasusulat sa Roma 6:23. Kaya kailangan po natin ng kaligtasan na itinuturo ng Biblia kung papaano natin makakamtan at kung kanino natin ito makakamtan. Nakuha po natin. That's why every one of us needs to be saved. So meron pa akong sinulat dito. We are not saved by believing the Bible. O naniniwala ako, sabi sa Biblia, ganito, na si Jesus daw ang tagapagligtas. Naniniwala ako dyan. But it does not mean you will be saved. Na sa kaparusahan, nakamatayan o habang buhay na pagkawalay sa piling ng Panginoon, ay ligtas ka na dahil lang nananampalataya ka sa Biblia. Let me continue yung binabasa ko po. We are not saved by believing the Bible, but by trusting the God, the Christ, who is revealed in the Bible. Ito po ang hamon sa atin. Bakit kailangan nating alam ang nakasulat sa Biblia na walang iba kundi ang salita ng Diyos? Dahil ito po ang magtuturo sa atin at magdadala sa atin sa katotohanan kung paano natin makakamtan ang kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan. Those who believe in the Bible are not saved, but those who believe in the God who is revealed in the Bible, who is Jesus Christ alone, are saved. Malinaw po ba? Napaka-importante pong alam natin ang pananampalataya sa Panginoon ay pinapahayag at pinapakilala ng Biblia ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. At yan po ay malalaman lamang natin ang katotohanan na yan kapag binasa natin ang ating Biblia. Amen po ba yun? Napakahalaga po yun. Alam niyo po ba si Satanas, alam niya ang Biblia, pero hindi naman siya ligtas. You see, believing in the Bible alone does not save us. Kasi sa Satanas, alam niya yan, ang mga demonyo na nadalangin pa eh. Diba? But they are not saved. Nakuha po natin, si Timoteo, he was raised up in a godly home, nanay niya, yung lola niya. But he was not saved, not until Paul, ang kanyang mentor sa Apostle Pablo, led him to Jesus Christ. Kaya mahalaga po na nananalangin din tayo, may mga taong gagamitin ng Panginoon para tayo ay tulungan, gabayan, ang unawaan natin ang Biblia. Amen po ba? Lalo na kung tayo nagsisimula pa lamang na mga mananampalataya. So sa Timoteo, alam niya lahat, bata pa siya. Di ba gano'n naman tayo? Memorize natin yung nagme-memory verse tayo, napanood na natin lahat ng nasa Superbook, nakakanta pa natin yung salvation song, alam natin yung Bible cover to cover, but unless we believe and we place our trust and our faith in the God revealed in the Bible, who is Jesus Christ, hindi po tayo masisave. Saved or being saved means having the eternal life.
And what does eternal life means? Ibig sabihin sa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala natin na siya lang ang tunay na Diyos at si Jesus ay isinugo ng Panginoon. Buhay na walang hanggan ay ang kasiguruhan na tayo man po ay mamatay, tayo ay positibo at siguradong hindi mawawalay sa Panginoong Hesus dahil sa ating kasalanan sapagkat tayo nanampalataya na nung si Jesus ay namatay sa cross, binayaran ang ating mga kasalanan, tayo ay pinatawad at siya po ay muling nabuhay, umakyat sa langit. Amen po ba? Na si Jesus ay nasa Court of Appeal. Tama po, na lahat ng records ng mga kasalanan natin, nakuha po natin, ay talaga namang nagpapatotoo that we don't deserve heaven, we deserve death. Hindi ko sasabihin we deserve hell because hell is not made for the people, it is made for Satan and his angels. Pero it is the sin of man who will not repent that will bring them to hell. Definitely God, the Lord Jesus wants us the people to be saved sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Amen po ba yan? So the Bible is the book that leads us to salvation. Paano ba tayo natutulungan ng Biblia? Unang-una, the Bible reveals our need for salvation. Nabanggit ko na to kanina. John 3:18-21. Basahin ko nga. Wala po akong Tagalog version ng Biblia. So babasahin natin aklat ng aklat ng John 3:16 hanggang 18. So malapit na po ako magtapos. Stick with me. Konti na lang po ito. Ito po ang sabi ng kanyang salita. Sabi niya po sa John 3:16, nasa na ba? Okay. John 3:16. Medyo maliit. Ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa sanlibutan upang iligtas ito, hindi upang hatulan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So sabi ko kanina, the Bible reveals our need for salvation. Ibig sabihin, every lost sinner, that is you and me, no one is exempted. Dahil sinabi sa John 3:18, ang sino mang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Every lost sinner is condemned and every lost sinner needs a Savior. Amen po ba yun? Kailangan natin yun. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero kung hindi natin babasahin ang Biblia natin, hindi natin malalaman. Akala natin dahil nagsisimba na tayo, nagbabasa lang tayo ng Biblia, nagbibigay tayo, nagpipray tayo, ay save na tayo. Pero pag binasa natin ang Biblia, kita natin ang kaawa-awang kalagayan ng tao na pangkalahatan. Ano po? Doon sa harapan ng Panginoon. At yun po, tayo po ay condemned. We stand condemned in the sight of God. That's why Jesus had to come being sent by God the Father. Pangalawa, sabi po natin, the Bible reveals God's wonderful plan of salvation. So napakabuti, ano po? After ipakita ng Panginoon sa pamamagitan na nakasulat sa Biblia, ano yung kahabag-habag na kalagayan natin as lost sinner, inilatag din niya the great and wonderful plan of salvation. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob o libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus, sinabi niya ang problema at siya mismo ang gumawa ng solusyon. Amen po ba yun? Samantalang tayo, madalas problema lang ginagawa natin. Tapos hayaan natin gumawa ng solusyon yung iba. Tama? Pero ang Panginoon po, ang ginawa nating problema, siya ang nagbigay ng solusyon. The problem of man is sin, and God has given us the solution, and that is the Lord Jesus. Yun po yung kanyang anak. And last, sabi natin, the Bible gave us assurance of our salvation. Ibig sabihin, pag tayo nananampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay tunay ngang saved.
Nanampalataya. Papaano po ba ang pananampalatayang tinatawag natin? Ang pananampalataya po ay paglilipat ng tiwala natin sa mabubuti nating gawa patungo sa gawang tinapos ni Jesus. Ganito po example, ako po, makasalanan. 'Pag namatay ako po siyempre gusto ko pumunta sa langit. Kung gagawin kong basihan para makapunta sa langit na nagsisimba ako lagi, gumagawa ako ng mabuti, ang lakas kong mag-offering, tumutulong ako sa mahirap, nagpi-pray ako, nagbabasa ako ng Biblia, yun po ba ay sasapat para magkaroon ako ng lugar sa langit 'pag namatay ako? Sa kabila ng aking kasalanan, hindi po. Ibig kong sabihin lahat ng yon na aking pinagtitiwalaan, aking mabuting gawa, good works. Kahit po magsisi ako, pero lahat pong 'yan ay hindi makapagdadala sa'kin sa langit. Pero 'pag sinabi pong pananampalataya, mula sa aking mga mabubuting gawa na hindi makapagbibigay sa'kin ng kaligtasan o lugar sa kalangitan, magtitiwala po ako sa gawang tinapos ni Jesus sa krus nang siya ay namatay at ipinako. Papaano po ba tayo mananampalataya kung gano'n? Sabi sa Romans 10:9, "If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved." Ibig sabihin, ang hakbang ng pananampalataya ay ang pagko-confess, pagsasabing si Jesus ay Panginoon. Hindi ka nananampalataya when you repent from your sin. Tama po? Faith is not repenting from your sin. Faith is confessing that Jesus is Lord. But repentance is being done out of faith. Amen po ba? So, napaka-importante po 'yun, ang pananampalataya ay pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon at hindi po natatapos. Pananampalataya ng buong puso na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kasi po kung hindi siya nabuhay mula sa mga patay, wala siyang magagawa sa atin, ba't kailangan nating manalangin? Ba't kailangan nating manampalataya? Patay ang ating pananampalataya dahil ang ating Diyos na pinaninampalatayanan ay patay naman pala at wala siyang magagawa sa atin. Sabi nga po sa Corinthians, kung patay ang ating Diyos, si Jesus, dinabuhay mula sa mga patay, tayo pong pinakakawawa sa lahat. Ngayon pong gabi, sa mga gagawa ng desisyon at gumawa na ng desisyon, nakilalanin siya ay makasalanan at walang kakayahang makasama ang Panginoon magkaroon ng lugar sa langit sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, kundi bagkus sa gawang tinapos ni Jesus sa cross. Ito po ang katotohanan na tayo po ay may lugar sa langit dahil alam po natin ating pananampalataya ay sa Diyos na namatay sa cross ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay namang muli at nakaluklok ngayon sa kanan ng Panginoon. At lahat pong katotohanan na yan ay ating pong nasumpungan, ating pong nalaman, dahil sa mga kasulatan sa lahat ng aklat o sa aklat na nakasulat dito sa ating Biblia. Amen po ba yun? Sabihin niyo nga po, ito ang salitang buhay at ang salita ng buhay. Amen po ba? Kung tayo po ay masipag magbasa ng iba't ibang mga aklat para sa ating pagpapahinga, mga leisure time natin, mga free time natin, sipagan din po natin at sadyain natin na magbasa ng Biblia. Kasi po, ipinapahayag ng Biblia at ipinapakilala sa atin ang Diyos na buhay, na tanging daan patungo sa kaligtasan na makakamtan lamang kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil po sa kanyang salita, pinapahayag at pinapakilala ng Biblia si Jesus na salita ng buhay, na sa kanya pong pamamagitan tayo magkakaroon ng buhay na sapat, walang hanggan, kasiyasiya, at buhay na ganap. Ngayon pong gabi, naniniwala po ako kung kayo po ay nakinig at nag-tune in, kayo po ay napagpala ng kanyang salita, ang salitang buhay ng Panginoon. At ang buhay po, ang buhay na salita ng Panginoon natin ay patuloy na magbibigay buhay sa ating puso, sa ating mga tahanan. Hindi lang po ngayong araw na ito, patuloy sa 40 days na ating pagkikita-kita tuwing alas 6 ng gabi every weekdays. Tama po ba yun? Tuwing weekdays natin, except Wednesday and Saturday. Ang Wednesday and Saturday po ay 9 a.m. at ang other weekdays po ay 6 p.m. except Sunday. Wala po tayong live na pagkikita. So, bilang pagtatapos ko, gusto ko pong ulitin sa atin ngayon na ang Diyos na ang salita ng Diyos ay buhay. God's word is living. It gives life, it has a transforming and life-giving power. At dapat po alam natin ang katotohanan that the word of God is holy. God's word is dependable and true. God's word is profitable. God's word leads us to salvation,
And God's word equips us for service. Kung may pangahawakan po tayong salita, kung napangahawakan po natin ang pangako ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan ng mga tao, na inevitably mabibigo, mapapako. Ang pinaka matibay na pundasyon at sandigan ng panghawakan po natin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi po sa kanyang salita, mawawala ang langit ang lupa, ngunit ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, ay mananatili. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Pastor Hasmin at kayo po ay inaanyayahan ko bukas sa ganito ring oras, 6:00 ng gabi na mag-tune in sa ating Journey in the Word. Kayo po ay pagpalain at ang mga salitang inyong narinig. Tapos na ang ating live ay patuloy pa rin pong manahan sa inyong puso at likhaan ng banal na espiritu, ang inyong espiritu, magkaroon ng kauhawan at kagutuman sa kanyang salitang buhay. Ikaw po ay pinapupurihan namin, Panginoon. Salamat sa mga taong kasama naming oras na ito. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyong mga nasa tahanan, nasa sasakyan, anuman ang platform na inyo pong gamit or gadget na gamit. Pagpalain po kayo. God bless you po. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Mawag at manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ng lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang magkahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabag o kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Yan ang tapat mo
mo ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang dapat mong salita. Lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan.